Iha, huwag kang mag-inarte. Pera lang yan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Kaya ibigay mo na ang hinihingi ng kapatid mo. Iyon ang unang bagay na bumungad sa pandinig ni Luning. Ning pagkapasok niya sa sala, ang boses ng kanyang ama, si Mang Tomas, ay puno ng paghamak. Tila ba ang hinihingi nitong pera ay isang simpleng basong tubig lamang. Luning stood by the doorway, her hands still trembling from the weight of the heavy groceries she had been carrying all afternoon. Napatingin siya sa sahig. Sa loob ng plastik na dala niya, naroon ang mga murang delata at isang supot ng kanin na pinagkasya niya ang badyet para sa buong linggo. Samantala, sa harap niya, nakaupo ang kanyang ama at kapatid na si Nestor, nakaharap sa isang hapag na puno ng mamahaling pagkain at alak. Nestor smirked, swirling the glass of whiskey in his hand. Tama si Papa, ate. Huwag ka nang magmarunong. Alam naming may ipon ka. Huwag kang madamot. Para sa negosyo ko rin naman yan. Gusto mo bang maghirap tayong lahat dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Luningning felt a sharp, cold prick in her chest. The familiar needle of betrayal that had pierced her heart 1,000 times before. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ama at kapatid, tila may mga piraso ng kanyang pagkatao na nalalaglag at nadudurog. Inilapag niya ang mga grocery sa gilid ng mesa ng dahan-dahan. Ang ingay ng pagbagsak nito ay tila isang mahinang buntong hininga sa gitna ng kanilang ingay. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang mga daliri niya ay namuti dahil sa higpit ng pagkakahawak. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Tila may nakabara na isang malaking bato na hindi niya mailuwa. Nestor, Papa, nagtatrabaho ako ng 10 oras ng gabi para sa ipon na yan. Para yan sa pag-aaral ng mga bata. Pabulong na sagot ni Luningning. Her voice was thin, barely a whisper, but it carried the weight of years of silent sacrifice. Mga bata? Naku, heto na naman tayo sa drama mo. Tumawa ng malakas si Mang Tomas habang humithit ng sigarilyo. Ang mga apo ko, kaya nating paaralin yan basta may pera. Pero ang kapatid mo, may plano para sa kinabukasan natin. Ano ba ang mas mahalaga? Ang utang na loob mo sa pamilyang nagpalaki sa'yo? O ang kung anong mga bata na wala namang pakialam sa'yo? Luningning looked up. Sa harap ng kanyang ama, nakita niya ang isang estrangjero. Ang taong nangako sa kanyang ina sa huling sandali nito na pangangalagaan siya, ngayon ay siya mismo ang nagtutulak sa kanya sa bangin. The familiar scent of expensive cigars and the sharp sting of alcohol in the air made her head spin. Ang sala na dati niyang tinatawag na tahanan ay biglang naging isang malamig na hawla. She looked at her hands, calloused, rough and tired, and then at the sleek, unworked hands of her brother. Bakit ganito? Bakit sa tuwing sinusubukan niyang maging mabuti, ang tanging natatanggap niya ay mansa sa kanyang danggal? Ang mga boses ni Nestor at mga Tomas ay naghahalo-halo sa kanyang pandinig. Nagiging isang ingay na lamang na tila nagtutulak sa kanya palabas ng sarili niyang katinuan. She closed her eyes for a brief moment, trying to find the strength that she had been holding on to for years. Pero ang lakas na yon ay unti-unti nang nauubos. Tila kandilang unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng kanilang pang-aabuso. Ang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan ay hindi na kung paano niya sila mapapasaya, kundi kung hanggang kailan pa niya kayang tiisin ang bawat hapdi na ibinibigay nila sa kanyang puso. Ibibigay mo ba o hindi? Muling tanong ni Nestor. Ang kanyang tinig ay puno ng banta. Luningning stood there, broken but still standing, in the middle of a home that was never truly hers. Luningning ay hindi sumagot. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na dati niyang kinukuskos gabi-gabi para maging kasing kintab ng mga iyas na suot ng kanyang ama. Ang katahimikan sa pag-ita nila ay hindi payapa. Ito ay mabigat, tila isang ulap na nagbabadyang magpaulan ng kidlat. Ramdam niya ang matatalim na tingin ni Nestor na tila mga kutsilyong humahawi sa kanyang balat. Bingi ka ba, ate? Sabi ko, ibigay mo ang pera. Ulit ni Nestor. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango
na binili gamit ang perang ipinadala ni Luningning noong nakaraang buwan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Luningning. Sa pagkakataong ito, hindi na ang mapagpakumbabang babae ang nakita ni Nestor, kundi ang isang taong pagod na sa paulit-ulit na laro ng pagpapanggap. Nestor, ang perang yun ay hindi sa akin. Ito ay para sa kinabukasan ng mga anak ko. Hindi ko pwedeng ibigay ang para sa kanila para lang sa isang sugal na negosyo na alam nating pare-pareho na mauuwi lang sa wala. Sugal? Tumawa na mapang-uyam si Mang Tomas habang humakbang palapit. Ang kapal na mukha mong tawaging sugal ang negosyo ng kapatid mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa'yo ng pagkain? Sino ang nagpaaral sa'yo noong mga panahong hirap na hirap ka? Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Luningning. At hanggat nasa ilalim ka ng bubong na ito, pera mo ay pera namin. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Ang utang na loob, ang katagang naging kadena sa kanyang mga paa sa loob ng mahabang panahon. Luningning felt her heart constrict. But this time, instead of tears, a cold fire started to burn in her chest. She realized that no matter how much she offered, these people would never be satisfied. They were like bottomless pits waiting to swallow her whole. Kung yan ang tingin nyo, siguro panahon na para pag-usapan natin ang lahat. Mahinang wika ni Luningning, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ang utang na loob na sinasabi nyo, binayaran ko na ng sobra-sobra sa loob ng 10 taon. Ang trabahong ginagawa ko dito, ang perang kinikita ko na inyong kinukuha, at ang danggan na inyong niyuyurakan, hindi ba sapat na bayad na yon? Biglang natahimik ang silid. Nagkatingin na ng mag-ama. Tila hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng babaeng dati. Ay sunod-sunuran lamang. Nestor's face darkened, his jaw tight. Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasabi mong bayad? Gusto mo bang palayasin namin? Huwag kang magmalaki, Luningning. Wala kang ibang mapupuntahan kung wala kami. Luningning looked at them, the people who claimed to love her but only wanted her to serve them. She remembered the faces of her 3 children, the only ones who truly looked at her with love and respect. Their faces were the only things that kept her grounded. Hindi ako ang mawawalan kung aalis ako, sagot niya ng direkta habang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang maliit na kwarto. Kayo ang mawawala ng taong nagtatago ng inyong mga lihim at naglilinis ng inyong mga pagkakamali. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto ng marahan. Hindi niya kailangang marinig ang pagnangalit ng kanyang ama sa labas. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, matatag, malakas, at handa na para sa pagbabago. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang lumang sobre. Naroon ang mga dokumentong matagal na niyang inihanda. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa araw na ito. Ang susi ng kanyang kalayaan ay hawak na niya. At ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palayo sa impyernong ito. Ano kaya ang mangyayari kung malaman nilang hindi lang pera ang hawak niya, kundi ang mismong katayuan ng kanilang pamilya? Magdamag na hindi nakatulog si Luningning. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang sobreng naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa ilusyon ng yaman ng kanyang ama. Sa labas ng kanyang pintuan, naririnig niya ang mga yabag ni Nestor. Pabalik-balik, nagmumura, at paminsan-minsan ay sumisipa sa dingding. Alam niyang nagpaplano na ang mga ito ng susunod na hakbang para pilitin siyang sumuko. Kinabukasan, paglabas ni Luningning para maghanda ng almusal, sinalubong siya ng isang matalim na tingin mula kay Mang Tomas. Nakaupo ang matanda sa dulong bahagi ng mahabang hapagkainan, habang si Nestor ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa pag-aabogado. Tila ba naghahanda para sa isang laban? Luningning, tawag ng kanyang ama. Ang boses ay sadyang pinalamig para maghatid ng kaba. Pagkatapos mong maghain, pumunta ka sa opisina ni Ate Santos. Pipirmahan mo ang dokumento o naglilipat ng lahat ng karapatan sa lupang minana natin sa nanay mo patungo sa pangalan ni Nestor. Para yan sa garantiya ng negosyo niya. Napatigil si Luning ning sa paglalagay ng kape sa tasa. Ang balita tungkol sa lupang minana niya sa kanyang ina, ang huling piraso ng alaala
na naguugnay sa kanya sa nakaraan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang balikat. Hindi na lang pera ang gusto nilang makuha. Gusto na nilang ubusin pati ang kanyang pagkakakilanlan. Papa, ang lupang iyon ang tanging ipinagbilin sa akin ni Mama. Hindi ko yun ibibigay. Mahinahong sagot ni Luning. Ning, bagamat ang kanyang kamay na humahawak sa tasa, ay bahagyang nangangatog sa galit. Anong hindi? Tumayo si Nestor at padabog na hinampas ang mesa. Ang ingay ng pinggan na nagtatamaan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala kang karapatang tumangi! Sino ko ba sa tingin mo? Isang katulong lang na nagkataong anak namin? Kung wala kami, wala ka. Pirmahan mo yan o sisiguraduhin kung wala kang matitirang kahit ano sa pangalan mo. Huminga ng malalim si Luningning. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Nestor. Sa loob ng 10 taon, siya ang laging nakayuko, ang laging humihingi ng paumanhin para sa mga pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Pero ngayon, ang bawat piraso ng kanyang pagdurusa ay nag-ipon at nag-transform bilang isang matibay na pader. Nestor, wika ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin na nagpatigil sa paghinga ng kanyang kapatid. 10 na ang mga taon na tinitiis ko ang lahat ng pang-aabuso ninyo. 10 na ang mga taon na nilunok ko ang bawat laet para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay na ito. Pero ngayong araw, tapos na ang pagiging katulton ko sa sarili kong tahanan. Kinuha ni Luningning ang kanyang pitaka sa bulsa ng kanyang apron, inilabas ang isang maliit na susi at inilapag ito sa mesa. Iyon ang susi ng kanilang ma-in-safe sa bahay kung saan nakatago ang mga resibo at kontrata na maglalantad sa lahat ng pandarayan ni Nestor sa negosyo ng kanilang ama. Ano yan? Tanong ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalinlagan. Iyan ang simula ng katapusan ninyo, sagot ni Luningning. Naglakad siya patungo sa pintuan, hindi na lumingon pa. Huwag niyo akong hahanapin. Dahil sa sandaling lumabas ako sa pintuang ito, hindi na si Luningning na sunod-sunuran ang makikita ninyo. Ang makikita ninyo ay ang taong unti-unting babawi sa lahat ng ninakaw ninyo sa akin. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng sariwang hangin ng umaga. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba. Ano ang susunod na mangyayari? Paano niya haharapin ang galit ng 2 taong wala nang ibang iniisip kundi ang sarili? Sa kanyang bulsa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang panganay na anak. Mom, we are waiting for you at the airport. Everything is set. It's time for them to know the truth. Ang ingay ng trapiko sa lungsod ay tila isang malaking halimaw na sumasabay sa pintig ng puso ni Luning, ning habang nakaupo siya sa loob ng isang pribadong sasakyan. Sa loob ng 10 taon, ang mundo niya ay limitado lamang sa 4 na sulok ng bahay ng kanyang ama at sa mga gusaling pinagtatrabahuhan niya bilang tagapaglinis. Ngayon, ang bintana ng sasakyan ay nagpapakita ng isang tanawing matagal na niyang hindi nakikita. Agkalayaan. Sa kanyang tabi, nakaupo ang kanyang panganay na si Miguel. Ang lalaking dati ay isang batang umiiyak dahil sa pangungutya ng kanyang lolo ay isa na ngayong matikas at matalinong arkitekto. Mom, are you sure about this? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Hindi pa huli ang lahat para bumalik at kausapin sila ng maayos. Alam mong kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Tumingin si Luningning sa bintana, pinapanood ang mga gusaling mabilis na lumilipas. Miguel, sa loob ng 10 taon, ang tanging alam ko lang ay ang magtiis. Ang bawat piso, ang bawat oras, at ang bawat piraso ng danggal ko ay ibinigay ko sa kanila sa pag-asang magbabago sila. Pero nakita mo naman, ang lupang minana ko sa mama mo, gusto pa nilang nakawin. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa katarungan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa mansyon ng mga Tomas, ang gulo ay hindi mapigilan. Si Nestor ay nagwawala. Itinapon ang mga gamit sa sahig habang si mga Tomas ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanilang alipin ay nawala. At kasabay nito ay ang susi ng kanilang seguridad.
Hindi siya makakaalis ng ganoon lang. Sigaw ni Nestor habang sinusubukang buksan ang main safe gamit ang iba pang tools, ngunit nabigo siya. Ang lahat ng bank accounts, ang mga titulo, at ang mga legal documents ay nasa loob niyan. Kung hindi natin makuha yan, babagsak ang kumpanya sa loob ng 1 linggo. Hanapin niyo siya? Utos ni Mang Tomas sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Iuwi niyo siya rito kahit anong paraan. Hindi niya pwedeng dalhin ang lahat ng yon nang walang pahintulot ko. Hindi nila alam. Ang bawat hakbang na ginagawa nila ay bahagi na ng plano ni Luningning. Habang nagkakagulo sila, si Luningning ay nakarating na sa isang mataas na gusali sa sentro ng Makati. Dito nakabase ang kumpanyang itinatag niya ng palihim sa loob ng 5 taon, gamit ang mga matatalinong desisyon at tamang pamumuhunan. Ang kumpanyang hindi nila alam na siya ang tunay na may-ari. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng kanyang 2 pang anak, sina Sofia at Joshua. Ang kanilang mga muka ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamalaki. "Mom, the board of directors is ready," wika ni Sofia, na siyang namamahala sa legal affairs ng kanilang kumpanya. Ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Tito Nestor sa mga investors ay hawak na natin. Sa oras na ilabas natin ito, hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawalan din sila ng danggal. Tumingin si Luningning sa salamin ng gusali. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang nakayukong si Luningning. Siya ay isang babaeng may paninindigan, isang inang handang protektahan ang kanyang mga anak, at isang taong tapos na sa pagiging biktima. "Simulan natin ang pagtatapos ng kanilang laro," bulong niya. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay may kasiguruhan. Hindi na siya ang humihingi ng pabor. Siya na ang nagtatakda ng mga patakaran. Sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang nananatili. Ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang ang babaeng kanilang tinapaktapakan ang siya palang magdedesisyon sa kanilang kapalaran? Sa loob ng mansyon ng mga Tomas, ang tensyon ay parang isang kawad na pilit hinihila hanggang sa maputol. Si Nestor ay hindi mapakali, pabalik-balik sa harap ng bintana habang hinihintay ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Ang bawat minutong lumilipas na wala si Luningning ay 1 minuto ng paglapit sa kanyang pagbagsak. "Wala silang mahanap na kahit anong bakas, Papa," wika ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Para siyang bula na naglaho. At ang mas malala, hindi ko ma-access ang accounts ng kumpanya. Tila may nag-freeze sa lahat ng assets natin sa loob ng nakaraang 2 oras. Si Mang Tomas, na dati ay laging kalmado at mapang-api, ay nakaupo na ngayon sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tungkod. Hindi maaari. Si Luningning lang ang may hawak ng mga password at access keys. Siya lang ang tanging nakakaalam kung paano patakbuhin ang mga operasyon sa likod ng ating mga transaksyon. Biglang tumunog ang teleponog sa sala. Isang matinis at nakakairitang tunog na bumasag sa katahimikan ng bahay. Si Nestor ang sumagot. Ang kanyang muka ay agad na namutla pagkatapos ng ilang segundo. "Ano? Anong ibig mong sabihin na may nag-file ng lawsuit laban sa atin? At sino ang nagrepresenta sa kanila?" Sigaw ni Nestor sa telepon. Sa kabilang linya, ang boses ng kanilang dating abogado ay malamig at puno ng formalidad. "Mr. Tomas, ang inyong kapatid na si Luningning kasama ang kanyang mga kinatawan ay nagsumite ng mga ebidensya ng malawakang panloloko at tax evasion sa inyong mga nakaraang proyekto. At ang pinaka-nakakagulat, siya ang may-ari ng lahat ng major shares ng kumpanya ninyo." Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Nestor. Ang mukha niya ay tila kinuhanan ng dugo. Ang babaeng itinuturing nilang katulong, ang babaeng laging inuutusan at minamaliit, ang siya palang may hawak ng renda ng kanilang buong kinabukasan. "Siya," pabulong na wika ni Nestor. Ang kanyang mga mata ay nang lalaki sa gulat. Si Luningning ang may-ari ng lahat? Samantala, sa isang luho at tahimik na opisina sa sentro ng lungsod, nakatanaw si Luningning sa abot-tanaw. Hawak niya ang isang basong tubig, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa likuran niya, naroon si Sofia, ang kanyang anak na abala sa pag-aayos ng mga huling legal na dokumento. "Ma'am,
Ang mga abogado nila ay tumatawag na. Gusto nilang makipag-areglo. Wika ni Sofia habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Ang sabi nila, handa silang ibalik ang lahat ng lupang kinamkam nila kung babawiin mo ang demanda. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luningning. Ibalik? Ang lahat ng ninakaw nila ay hindi na maibabalik ng pera o ng lupa. Ang mga taon na ninakaw nila sa akin, ang pagmamahal na ipinagkait nila, ang danggal na tinapaktapakan nila, wala nang halaga ang areglo. Humarap siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag silang hayaang makalapit. Hayaan silang maramdaman ang bigat ng bawat pagkakamaling ginawa nila. Ngayon, sila ang dadaan sa pinto na dati nilang ipinapasara sa akin. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila nagbago. Hindi na ito ang hangin ng takot. Ito na ang hangin ng hustisya na matagal nang hinihintay. Ang banta ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Luningning. Sa isang iglap, ang tagumpay na nararamdaman niya sa pagbawi ng kanyang kumpanya ay napalitan ng isang matinding takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong higit pa sa kanyang buhay ang halaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang boses na matatag. Sino ito? Huwag ninyong idadamay ang mga anak ko sa gulo ninyo. Mariing wika ni Luningning. Ang kanyang tinig ay puno ng babala. Huwag kang magmalaki, Luningning. Sagot ng boses sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, ang boses ni Nestor. Akala mo ba matatalo mo kami ng ganun lang? Ang kumpanya mo ay wala kung wala ang pamilya mo. May isang oras ka para bawiin ang demanda at ilipat ang lahat ng shares sa pangalan namin. Kapag hindi, huwag kang magtataka kung may mangyari sa mga anak mo sa kanilang paglabas ng gusali. Ibinaba ni Luningning ang telepono. Ang kanyang mga anak na sina Sofia at Joshua ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Alam nilang may nangyari. Mom, anong sinabi nila? Tanong ni Joshua, ang pinakabata sa kanila. Tumingin si Luningning sa bintana. Tinitingnan ang abot-tanaw ng syudad. Ang mga alaala ng nakaraan, ang mga araw na pinapakain niya ang kanyang mga anak ng lugaw, habang ang kanyang ama at kapatid ay nagpapakasasa sa mamahaling pagkain, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay para sa kanilang kaligtasan. Hindi niya papayag ang maging biktima sila muli. Sofia, ilabas mo ang mga dokumentong inihanda natin para sa pagpapalayas sa kanila sa mansyon. Utos ni Luningning. Joshua, tawagan mo ang ating security team. Siguraduhin ninyong lahat ng labasan ay bantay sarado. Hindi tayo uurong. Mom, but they threatened us! Bulalas ni Sofia. Hindi sila nananakot dahil matapang sila. Sagot ni Luning. Ni ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Nananakot sila dahil sila ay desperado. Alam nilang wala na silang laban sa batas, kaya gagamit na sila ng karahasan. Pero hindi nila alam, sa loob ng 10 taon na nagsilbi ako sa kanila, mas marami akong alam na lihim kaysa sa inaakala nila. Sa mansyon ng mga Tomas, si Nestor ay naglalakad ng pabalik-balik, naghihintay ng sagot. Sigurado siya na matatakot ang kanyang kapatid. Ngunit lumipas ang 30 minuto, wala siyang natanggap na tawag. Sa halip, ang kanyang telepono ay tumunog dahil sa isang notification. Isang email mula sa pulisya. Isang warrant of arrest para sa kanya at sa kanyang ama. Dahil sa mga ebiden, siyang naipasa ni Luning, ning na hindi lang tungkol sa pandaraya, kundi pati na rin sa ilegal na paghawak ng mga armas. Hindi maaari, bulong ni Nestor, habang ang mga sirena ng pulisya ay nagsimulang marinig sa malayo. Sa opisina nakaupo si Luningning, tahimik na naghihintay. Alam niyang ang bawat desisyon niya ay may kapalit. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kapalit ay hindi ang kanyang danggal. Ang kapalit ay ang kanyang kalayaan. Mom, nandito na ang mga pulis sa baba! Vika ni Miguel na pumasok sa opisina. Handa ka na bang harapin sila? Tumingin si Luningning sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagkilala sa kanyang lakas. Handa na ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang naging malinaw.
Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpapaalipin. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na protektahan ang mga taong mahal mo, kahit na ang kapalit ay ang pagharap sa pinakamabigat na unos. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang musika ng katarungan na bumasag sa katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga Tomas. Hindi nagtagal, ang mga opisyal ng pulisya ay nakapalibot na sa malaking gate. Si Mangaw Tomas, na dati ay naghahari-harian, ay nakaupo na lamang sa kanyang silya. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel habang pinapanood ang mga pulis na pumapasok sa kanyang sala. Si Nestor, sa kabilang banda, ay sinusubukang tumakas sa likurang pintuan, ngunit huli na ang lahat. Nakaharang na ang mga tauhan ng batas. Nestor Tomas, ikaw ay inaresto sa salang fraud, money laundering at illegal possession of firearms. Anong opisyal? Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula roon ay lumabas si Luningning kasama ang kanyang 3 anak. Hindi siya mukhang isang biktima na dumating para magmakaawa. Siya ay mukhang isang reyna na bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat hakbang niya sa driveway ay may bigat ng isang desisyong hindi na mababago. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, huminto ang lahat. Si Mang Tomas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Hindi dahil sa nagkamali siya, kundi dahil sa nahuli siya. Luningning, anak? Pautal-utal na wika ng matanda. Pakiusap, kausapin mo ang mga pulis. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Tayo ay pamilya, hindi ba? Tumingin si Luningning sa kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya ng kahulugan ng utang na loob. Ang siya ring lalaking sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Pamilya? Papa, tinanong niyo ba kung pamilya niyo ako noon pinapatulog niyo ako sa sahig habang kayo ay nasa malalambot na kama? Tinanong niyo ba kung pamilya niyo ako nung ibinibenta niyo ang mga alaala ng aking ina para sa inyong bisyo? Luningning, nagawa lang namin yon dahil kailangan namin. Sigaw ni Nestor mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ikaw ang panganay, tungkulin mo magsakripisyo. Tungkulin ko ang magsakripisyo pero hindi ang magpakabaliw para sa inyong kasakiman. Sagot ni Luningning. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng awtoridad. Lumapit siya sa mesa kung saan nakahain pa rin ang mga tira-tirang pagkain ng kanilang marangyang hapunan. Kinuha niya ang isang baso ng alak, ang parehong baso na hawak ni Nestor noong sinubukan siyang insultuhin ito ilang araw ang nakalipas. Inilapag niya ito ng marahan at tumingin sa kanyang ama. Ang lahat ng inyong yaman ay bunga ng aking dugo at pawis. Ngayon, binabawi ko na ang lahat. Ang mansyong ito, ang mga titulo, at ang karapatang tawagin ng inyong sarili na Tomas. Mula sa sandaling ito, wala na kayong koneksyon sa akin. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa mga pulis. Dalhin ninyo sila. Siguraduhin ninyong mapanagot sila sa bawat batas na kanilang nilabag. Habang isinasakay ang mag-ama sa sasakyan ng pulisya, si Luningning ay tumayo sa tapat ng mansyon. Ang gabi ay malamig, ngunit sa kanyang puso, ang isang mainit na liwanag ay nagsisimulang sumilip. Wala ng takot, wala ng pagtatago. Ang mga bata ay nakapalibot sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay humahawak sa kanya ng mahigpit. Mom, are you okay? Tanong ni Joshua. Tumingin si Luningning sa mga bituin. Oo anak, sa wakas, malaya na tayo. Gayunpaman, habang papalayo sila, hindi napansin ni Luning ang isang anino na nakamasid sa kanila mula sa madilim na bahagi ng bakuran. Ang aninong yon ay may hawak na litrato niya, litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina. Sino ang taong ito at ano ang kanyang kinalaman sa nakaraan ni Luning na hindi pa niya natutuklasan? Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagkakaaresto kina Mang Tomas at Nestor. Ang mansyon na dati ay pugad ng kasakiman ay unti-unti nang nililinis at binabago. Para kay Luningning, ang bawat araw ay tila isang bagong simula, isang pagkakataong mabuhay nang wala ang bigat ng nakaraan. Nuit ang banta mula sa aninong nakita niya nung gabing yon
ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nag-aayos si Luningning ng mga lumang gamit sa attic, ang tanging bahagi ng bahay na hindi pa niya napapasok sa loob ng maraming taon, ay may natagpuan siyang isang kinakalawang na kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang bundle ng mga liham na may sulat kamay ng kanyang ina. Ang mga liham ay hindi para sa kanya. Ang mga ito ay para sa isang taong hindi niya kilala. Sa aking mahal na si Elias. Sana sa pagdating ng araw na ito, malaman mo na si Luningning ay hindi tunay na anak ni Tomas. Siya ay bunga ng ating pagmamahalan. At sana ay maprotektahan mo siya sa oras na gumuho ang lahat. Nabitawan ni Luningning ang liham. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila biglang huminto. Ang katotohanang nakaukit sa papel ay mas mabigat pa sa anumang kasinungalingan na naranasan niya. Kung hindi si Tomas ang kanyang ama, sino siya? At sino si Elias? Biglang tumulog ang doorbell sa ibaba. Pagbaba ni Luningning, sinalubong siya ng isang lalaking may edad na, nakasuot ng simpleng damit ngunit may tindig na kagalang-galang. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pananabik habang nakatingin kay Luningning. Luningning? Ang boses ng lalaki ay nanginginig. Hindi mo na ako nakikilala, hindi ba? Ako si Elias. Matagal kitang hinanap, matagal kitang inabangan sa malayo habang tinitiis mo ang lahat ng pasakit mula sa pamilyang Tomas. Napahawak si Luningning sa dingding upang hindi matumba. Ang lahat ng mga taon ng pagtitiis, ang bawat sampal at lait na natanggap niya mula kay Tomas, ay tila isang malaking pagkakamali. Ang taong itinuring niyang ama ay wala palang karapatan sa kanya. Bakit? Tanong ni Luningning. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Bakit hinayaan mong danasin ko ang lahat ng ito? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit nayan ka lang? Dahil sa takot, Luningning. Takot na madami ka sa gulo ng nakaraan namin ni Tomas. Sagot ni Elias habang dahan-dahang lumalapit. Pero ngayong nakita kong naging matatag ka, alam kong oras na para malaman mo ang katotohanan. Hindi lang nila ninakaw ang iyong buhay, Luningning. Ninakaw nila ang iyong karapatan sa yaman ng totoong pamilya mo. Ang yaman na sapat para tuluyan ng mapabagsak ang mga Tomas. Ang isang lihim na matagal lang nakabaon ay muling nabuhay. Ang pagbawi sa kumpanya ay simula pa lamang. Ngayon, kailangang piliin ni Luningning, ipagpapatuloy ba niya ang kanyang tahimik na buhay o haharapin niya ang mas malalim na laban para sa kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang isipan, isang matinding gulo ang nabubuo. Ang paglaya sa mga Tomas ay naging mitsa ng panibagong paglalakbay. Sino ba talaga ang kaaway at sino ang tunay na kakampi? Ang bawat salita ni Elias ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawang ayaw tanggapin ng isipan ni Luningning. Hindi si Tomas ang kanyang ama. Ang pamilyang nagpahirap sa kanya, ang mga taong itinuring siyang alipin, ay wala palang dugong nananalaytay sa kanya. Luningning, ang yaman ni Tomas ay hindi galing sa negosyo. Ito ay galing sa pagkakautang niya sa aking pamilya, ang perang ninakaw niya nung ipinapatay niya ang iyong ina upang makuha ang lahat. Patuloy ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng put. Bago pa makasagot si Luningning, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang isa sa mga matagal ng katiwala ng pamilya Tomas, si Aling Nena, na dala ang isang matalim na tingin. Hindi na siya ang mabait na katulong na kilala ni Luningning. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Huli na ang lahat, Elias. At ikaw, Luningning, masyado kang nagtiwala sa mga taong hindi mo naman kilala. Wika ni Aling Nena habang may inilabas na maliit na remote sa kanyang kamay. Biglang nag-ibang atmosfera sa loob ng mansyon. Ang mga security system na ipinaayos ni Luningning ay biglang nag-malfunction. Ang mga pinto ay otomatikong nag-lock at ang mga ilaw ay namatay na nag-iwan sa kanila sa loob ng isang madilim na silid. Anong ginagawa mo, Nena? Sigaw ni Luningning habang sinusubok ang abutin ang kanyang cellphone, ngunit wala itong signal. Hindi lang si Tomas ang nakinabang sa paghihirap mo, Luningning. Sagot ni Nena, ang boses ay nanginginig sa kasakiman. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito.
Nung wala na si Tomas, ako ang dapat magmamay-ari ng lahat ng kayamanan niya. Akala ko magiging madali. Pero heto ka, pinawi mo ang lahat. Hindi ko hahayaang mawala ang perang dapat sa akin. Si Elias ay mabilis na humakbang patungo kay Nena. Ngunit ang babae ay naglabas ng isang maliit na baril. Huwag kang lalapit, Elias! Ipinapatay kita noon, pero nakatakas ka. Ngayon, hindi na ako magkakamali. Sa gitna ng tensyon, napagtanto ni Luningning na ang tunay na kaaway ay hindi lamang ang mga taong nakulong, kundi ang mga aninong nakapaligid sa kanya, mga taong naghintay sa tamang pagkakataon para makuha ang kanyang mga naipundar. Ang panganib ay hindi na lang sa labas, nasa loob na mismo ng kanyang tahanan. Nena, nakikinig ka ba? Kalmadong wika ni Luningning, kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa takot. Ang mansyong ito ay may bagong security protocol. Sa sandaling, may maglabas ng baril o magpakita ng agresyon, direktang konektado ito sa presinto. Sa loob ng 3 minuto, mapapalibutan na tayo ng mga pulis. Nataranta si Nena. Nagsisinungaling ka! Subukan mo, hamon ni Luningning. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Ang pagtatalo sa pagitan ng husti, siya at kasakiman, ay umabot sa sukdulan. Sino ang mananaig sa dilim? At magiging ligtas ba ang mga anak ni Luning ning sa gitna ng panganib na ito? Ang bawat segundo ay tila 1 dekada. Ang boses ni Nena ay nanginginig, ngunit hindi niya ibinaba ang baril. Akala mo ba matatakot ako sa bluff mo, Luning? Matagal na kitang pinag-aaralan. Alam ko ang bawat kilos mo. Hindi yun bluff, Nena, sagot ni Luningning. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang mga kamera sa bahay na ito ay hindi lamang nagre-record. Ang mga ito ay live-streamed sa security headquarters ng kumpanya ko. Sa oras na ito, alam na nila ang eksaktong posisyon mo. Tingnan mo ang cellphone mo. Nag-aalangan si Nena. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa gamit ang kaliwang kamay. Sa screen, nakita niya ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang screenshot ng video feed mula sa loob ng mansyon, kung saan kitang-kita ang baril na nakatutok kay Luningning. Ilang minuto pa, Nena? Hamon ni Luningning, dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang buhay mo, ang mga pangarap mo, ang lahat ng pagpapanggap mo. Sa isang iglap, matatapos na dahil sa maling desisyon mo ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto ng silid. Hindi mga pulis ang dumating, kundi si Miguel, ang panganay ni Luningning, kasama ang ilang matitikas na lalaki mula sa kanilang pribadong security team. Mabilis na nakilos ang mga ito. Isang mabilis na pag-agaw sa baril, isang pagpiring sa mga kamay ni Nena. Mom, are you okay? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang tinitingnan ang babaeng nagtangkang saktan ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Luningning. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng relief. Okay lang ako, Miguel. Salamat. Binalingan ni Luningning si Nena, nakasalukuyan ng hinihila palabas ng mga security guard. Nena, sa loob ng maraming taon, inakala kong ikaw ang isa sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa pamilyang ito. Pero ang kasakiman mo ang nagbulag sa'yo. Hindi mo man ang naisip na ang taong lagi mong minamaliit ay ang taong may kakayahang magpabagsak sa'yo nang walang kahirap-hirap. Nang mailabas na si Nena, si Elias ay lumapit kay Luningning. Hindi pa tapos ang lahat, Luningning. Ang mga Tomas at si Nena ay bahagi lamang ng mas malaking problema. May mga tao sa likod nila na mas makapangyarihan. Kailangan nating maging handa. Humarap si Luningning sa bintana. Ang buwan ay maliwanag. Nililiwanagan ang buong bakuran. Alam niya ang laban ay hindi pa natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. May mga anak siyang nakatayo sa tabi niya at may katotohanang nagbibigay sa kanya ng lakas. Handa na ako, Elias, wika ni Luningning. Kahit sino pa ang dumating, hinding-hindi na nila matatapak-tapakan ang dignidad ko at ng aking mga anak. Ang mang-anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho. Ang liwanag ng bagong simula ay narito na
at handa na siyang harapin ang anumang bukas ang darating. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa puso ni Luningning, ang mga alon ng duda ay patuloy na humahampas. Matapos ang insidente kay Nena, inimbita ni Elias si Luningning sa isang pribadong silid sa mansyon. Ang silid na dati ay ginagamit ni Tomas bilang imbakan ng mga lihim na dokumento. Bakit mo ito ginagawa, Elias? Tanong ni Luningning, habang nakatingin sa mga lumang papeles na nakalatag sa mesa. Bakit na yan ka lang lumetaw, kung talagang mahal mo ang aking ina? Huminga ng malalim si Elias. Tumingin siya sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa nakaraan. Hindi ko kayang protektahan ang nanay mo noon dahil ako mismo ay biktima ng karahasan ni Tomas. Kinailangan kong magtago. Kailangan kong maging matagumpay bago ako bumalik. Akala ko sapat na ang pera. Ngunit nakita ko kung paano kanila sinaktan sa bawat araw na wala ako. Ang put ko sa mga Tomas ay hindi lamang dahil sa pera, Kundi dahil sa bawat luhang ipinatak mo sa sahig na ito. Napayuko si Luningning. ang katotohanan ito ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa kanyang mga pinagdaanan. Hindi lang siya biktima ng isang pamilyang sakim. Siya ay produkto ng isang malalim na hidwaan na hindi niya alam. Ngunit Elias, sino pa ang mga taong tinutukoy mo? Sino ang mas makapangyarihan pa sa mga Tomas? Tanong ni Luningning. Inilabas ni Elias ang isang folder na naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang negosyante at politiko. Ang mga Tomas ay mga tuta lamang. Ang tunay na nagpapatakbo ng sindikato ay ang mga taong nasa likod na nila napapatahimik. Naramdaman ni Luningning ang lamig sa kanyang mga daliri. Hindi lang pala niya binawi ang kumpanya, binawi niya ang isang bagay na maglalagay sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga anak sa panganib. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Luningning. Ang kanyang tinig ay nanginginig nuit may bakas ng tapang. Gagamitin natin ang sarili nilang laro, sagot ni Elias. Ipapanggap natin na ang mga ebidensya ay nawala. Hahayaan natin lumabas sila sa kanilang mga taguan at doon natin sila sasalubungin. Pero kailangan natin maging maingat. Ang tiwala ay isang marangyang bagay, Luningning. Huwag mong ibigay sa kahit kanino, kahit pa sa akin. Tumango si Luningning. Sa kabila ng lahat ng kanyang narating, ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang maging mapagmatyag. Sa gitna ng dilim at panganib, ang tanging sandata niya ay ang kanyang talino at ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Maya-maya, narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Si Sofia ang pumasok, mukhang nagmamadali. Ma'am, may isang package na dumating para sa'yo. Walang nakasulat na pangalan kung kanino galing. Kinuha ni Luningning ang package. Nang buksan niya ito, isang maliit na music box ang bumungad sa kanya. Ang music box na dati ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang kanta nito ay ang paboritong kanta ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Sa ilalim ng music box, may isang maliit na papel. Huwag kang magtiwala sa aninong nasa tabi mo. Nanginig ang kamay ni Luningning. Ang aninong nasa tabi niya? Sino? Si Elias? O baka isa sa kanyang mga anak? Ang mundo niya ay muling naging isang mapanganib na labirinto. Ang musika ng maliit na music box ay tila isang malungkot na bulong sa loob ng silid. Huwag kang magtiwala sa aninong nasa tabi mo. Ang mga salitang yon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Luningning. Tiningnan niya si Elias, nakasalukuyan pa ring nakatingin sa mga papeles sa mesa. At si Sofia, na nakatayo sa may pintuan, naghihintay ng kanyang susunod na utos. Sino sa kanila ang tinutukoy na mensahe? Si Elias, na bagong dating sa buhay niya, ngunit nagbibigay ng lahat ng sagot? O si Sofia, na araw-araw niyang kasama sa pag-aayos ng kumpanya? Luningning, ayos ka lang ba? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalala. Mukhang namumutla ka. Ayos lang ako, sagot ni Luningning, pilit na ngumiti. Ipinasok niya ang music box sa kanyang bulsa ng mabilis. Sofia, maari mo bang iwanan muna kami ni Elias? May kailangan lang kaming tapusin na usapan. Tumango si Sofia. Ngunit bago siya lumabas, nagtama ang kanilang paningin.
May nakita si Luning, ning sa mga mata ng kanyang anak, isang bakas ng pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang pag-aalala ng isang anak sa kanyang ina. Ito ay pag-aalala ng isang taong may itinatagong lihim. Paglabas ni Sofia, hinarap ni Luningning si Elias. Elias, paano mo nalaman ang tungkol sa mga dokumento sa silid na ito? Kahit ako, hindi ko alam na may ganito palang nakatago rito. Bahagyang nagbago ang reaksyon ni Elias. Sinasabi sa akin ng nanay mo ang lahat bago siya nawala, Luningning. Dito kami madalas nagtatago noon para hindi kami makita ni Tomas. Ganun ba? Tanong ni Luningning. Ang kanyang tinig ay malamig. Pero ang silid na ito ay na-renovate noong nakaraang 5 taon. Ang secret compartment na ito ay nabuo lang nung panahong yon. Paano mo nalaman ang lokasyon nito kung matagal ka nang wala? Natigilan si Elias. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng tamang salita, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng igit pa sa anumang kasinungalingan. Sa labas ng pinto, nakikinig si Sofia. Hawak niya ang kanyang telpo at nag-type ng isang mensahe. Nakausap ko na siya. Hindi na siya naniniwala sa atin. Kailangan na nating kumilos bago niya malaman ang totoo. Hindi alam ni Luningning na sa loob ng bahay na itinuturing niyang kanyang kuta, ang panganib ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay nagmumula sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Ang mga anino ay hindi lamang nasa paligid. Ang mga ito ay nakatira na sa loob ng kanyang sariling tahanan. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Ang dilim ay muling bumalat sa kanila. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Luningning ang paglapit ng isang anino sa kanyang likuran. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. "Mom, huwag kang lalaban!" Bulong ng isang boses na pamilyar. Ito ay kay Sofia. "Para rin ito sa kabutihan mo." Ang hawak ni Sofia sa kanyang balikat ay hindi marahas. Ngunit para kay Luningning, ito ay mas masakit pa sa anumang suntok. Ang kanyang anak, ang batang pinag-alayan niya ng lahat, ang batang inakala niyang kakampi niya sa gitna ng unos, ay siya palang nagtutulak sa kanya sa bangin. "Sofia? Bakit?" Pabulong na tanong ni Luningning. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat pagtibok. "Dugo kita. Bakit mo ito ginagawa sa akin?" Hindi sumagot si Sofia. Sa dilim, naramdaman ni Luningning ang paghila sa kanya patungo sa isang upuan. Narinig niya ang pag-click ng posas na bakal. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang pagbawi, ay muling naging bilangguan. "Mom, hindi mo naiintindihan," wika ni Sofia. Ang boses ay puno ng pait. "Akala mo ba sapat na ang maging matagumpay? Akala mo ba sapat na ang gumawi habang nagpapakapagod ka sa pagbawi ng kumpanya? Ang mga taong tunay na makapangyarihan ay nakatingin na sa atin. Pinag-aral nila ako, binigyan nila ako ng pagkakataon na hindi mo kayang ibigay. Kung hindi ako susunod sa kanila, papatay nila tayo lahat." Si Elias, na nasa loob din ng silid, ay hindi man lang gumalaw para tulungan siya. Sa halip, narinig ni Luningning ang tunog ng pagsigare, yun ito. "Luningning, ang mundo ay hindi tulad ng iniisip mo. Walang hustisya sa mundong ito. Meron lang ay ang mga taong may hawak ng kapangyarihan." "Kaya kayo nagtulungan?" tanong ni Luningning. Ang galit ay nagsimulang manaig sa sakit. "Isang traidor na ama at isang anak na walang utang na loob?" Hindi ako traidor, Mom. Sagot ni Sofia. Ang boses ay sadyang pinatigas. "Ako ay praktikal. Gusto ko mabuhay. Gusto kong maging matagumpay. Hindi sapat sa akin ang maging anak mo lang." Sa kabila ng kanyang pagkakatali, si Luningning ay hindi nawala ng pag-asa. Alam niya ang bawat sulok ng mansyong ito dahil siya ang nagpa-renovate nito. Alam niya ang bawat emergency exit, ang bawat lihim na mekanismo. Naramdaman niya ang kanyang mga daliri na dahan-dahang kumakapa sa ilalim ng upuan. Naroon ang isang maliit na switch na nagkokontrol sa auxiliary power. Kung gusto nila ng laro, lalaruin ko sila, isip ni Luningning. "Sofia, kung talagang practical ka, alam mong hindi nila tutuparin ang pangako nila sa'yo. Ang mga taong pinaglilingkuran mo ay walang kinikilala. Sa oras na wala na akong silbi, ikaw ang susunod na itatapon nila.
babala ni Luningning. Natahimik si Sofia. Sa isang saglit, ang kanyang hawak sa balikat ni Luningning ay bahagyang lumuwag. Hindi ka nila mahal, Sofia. Ang kumpanyang ito ay hindi mo rin makukuha ng buo dahil nasa offshore accounts ko ang 90% ng shares na hindi nila kayang pasukin. Patuloy nila Ningning. Iyon ang baraha na hindi alam ni Sofia. Ang pagdadalawang isip ng kanyang anak ay ang pagkakataong kailangan ni Luningning. Sa isang mabilis na kilos, pinindot ni Luningning ang switch sa ilalim ng upuan. Biglang nagliwanag ang buong silid at ang alarm system na nakakabit sa bawat pinto ay umalingaw sa buong mansyon. "Miguel! Joshua!" sigaw ni Luningning. Sa labas ng pinto, narinig nila ang pagdating ng mga tunay na security team na pinagkakatiwalaan ni Luning. Ang mga traidor ay hindi handa sa ganitong bilis. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang hindi pa rin nasasagot. Paano niya matatanggap ang pagtataksil ng sariling dugo? Ang mansyon ay naging isang arena ng kaguluhan. Ang mga security team ni Luningning ay mabilis na nakapasok at sa loob ng ilang minuto, ang mga tauhan ni Elias at ang mga sumusuporta kay Sofia ay napalibutan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Luningning. Ang kanyang mga kamay ay malaya na at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia na ngayoy nang ininig sa takot sa isang sulok. Akala mo ba matatalo mo ako gamit ang mga kasinungalingan nila? Wika ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng sakripisyo ko ay hindi lamang para sa material na bagay. Iyon ay para sa kinabukasan ninyo. Pero pinili mong ibenta ang danggal mo para sa panandaliang seguridad. Si Elias, na nagtatangkang tumakas sa bintana, ay napigilan ni Miguel. Ang pagkakaibigan na binuo nila sa nakaraang mga linggo ay naglaho na parang usok. "Elias, akala ko ikaw ang magiging sandigan ko sa paghahanap ng katotohanan. Pero ikaw pala ang mismong dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang sarili ko," dagdag ni Luningning. Humarap si Sofia sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Mom, pilit nila akong pinaniwala na wala tayong laban. Sabi nila, papatayin tayo ng mga investor kapag hindi natin ibinigay ang kontrol sa kumpanya." "At naniwala ka? Sa 10 taon na nakita mo ang paghihirap ko, hindi mo pa ba natutunan na ang tanging laban na hindi natin matatalo ay ang laban kung saan wala tayong paninindigan?" Tanong ni Luningning. Kinuha ni Luningning ang isang file mula sa mesa, ang tunay na mga dokumento ng kumpanya. Hindi ito ang mga dokumentong nakita ni na Sofia. "Ang mga papel na nakuha nyo ay puro peke. Alam kong may traidor, kaya gumawa ako ng paraan para malaman kung sino ang talagang magtataksil. Sofia, ikaw ang huling taong inasahan kong gagawa nito." Ang pagkakataong ito ay hindi na tungkol sa pagbawi ng kumpanya. Ito ay tungkol sa pagpili ng landas. Si Sofia ay tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga pangarap ng kapangyarihan ay naglaho kasabay ng pagkakaaresto sa kanya at kay Elias. Ang mga opisyal ng pulisya ay dumating na, at sa pagkakataong ito, hindi na ito isang laro. Habang inilalabas si Sofia, lumingon ito sa kanyang ina. "Mom, patawad." Hindi sumagot si Luningning. Tumingin lang siya ng diretso. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang tungkulin bilang isang ina ay may hangganan kapag ang danggal at katotohanan na ang nakataya. Paglabas ng mga pulis, ang mansyon ay muling naging tahimik. Si Miguel at Joshua ay lumapit sa kanilang ina at nayakap ito ng mahigpit. "We're still here, Mom," wika ni Joshua. Tumingin si Luningning sa bintana. Ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag. Ang mga Tomas, si Nena, si Elias at maging ang kanyang sariling anak, lahat sila ay dumaan sa kanyang buhay upang turuan siya ng isang mahalagang aral. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaglalaban. Ang kinabukasan ay hindi patiyak, ngunit sa unang pagkakataon, ang bawat desisyon ay sa kanya na. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon na dati ay puno ng aling-aungaw ng galit at kasakiman, ay isa na ngayong tahimik na tahanan,
puno ng liwanag at mga halaman. Hindi na ito isang bilangguan. Ito ay naging isang kanlungan. Si Luningning ay nakaupo sa kanyang veranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakakunot at puno ng pagod, ay payapa na.